magsimula tayong gumamit ng big seller, kailangan muna natin mag-sign up. Click natin itong sign up for free. Enter your email address, then i-copy natin ang graphic code. Click send code at makakatanggap tayo ng code sa ating email. Yun ang ilalagay natin dito. Mag-set ng password and enter your phone number, then click sign up. Ganun lang kadali mag-sign up dito kay Big Seller. Once na nakapag-login na tayo sa Big Seller account, itong introduction ng Big Seller ang unang-una nating makikita. I-click lang natin ang next after natin ito panoorin. Dito sa Select Sales Market, once na nakapag-submit na tayo dito, hindi na natin siya mapapalitan. So, kailangan sure na tayo sa ating pipiliin. Okay, then click natin ang confirm. Dito sa number 3, Connect Store. Dito, ito yung mga online platform na pwede nating i-link sa ating Big Seller account para sa mas pinadaling proseso ng ating orders online. So, for example, i-click ko itong Lazada. So, Connect Store. Dito sa Big Seller, kailangan natin i-connect ang ating store online, pero yun, safe naman ito 100%. After mong basahin ito, i-click lang natin itong Buy Now. Dito sa page na to, kailangan lang natin i-click itong half a year, itong para sa period. Then, click natin ang Authorize Use. Pag-click natin yan, automatic redirect tayo dito sa ating Lazada Seller Center. Kailangan natin i-log in dito ang ating Lazada or any platform na gusto nyong i-link dito kay Big Seller. Pag na-log in na natin ang ating store, babalik tayo dito sa page na to, tapos i-click lang uli natin tong Authorize Use. Okay? So, ito na yung page kung saan na-link na natin ang ating Lazada store kay Big Seller. So, click lang natin itong box na to, then click natin ang confirm. Okay. Successfully ordered. Click natin itong authorize use of service. Dito, ilalagay ulit natin yung ating details, then click natin ang submit. Guys, ang kagandahan din talaga kay Big Seller, bukod sa may pre-plan sila, hands-on sila sa ating mga seller kung paano natin gagamitin ito. Meron din silang Viber at Telegram group chat na pwedeng magtanong anytime. Meron ding video tutorial, virtual or face-to-face man yan. Sa dami ng features ng Big Seller, sigurado ako malaking tulong ito sa ating mga online sellers. Ano ba ang scrape products? For example, ang supplier mo ay may store sa Lazada. Ika-copy mo ang mga products niya sa store niya gamit ang Big Seller scrape products. Okay? So, dito sa ating Big Seller account, pupunta lang tayo dito sa products. Then, click natin tong scrape products. Pag-click natin yan, mapapansin nyo, lalabas dito sa may right side ng screen yung Get Chrome extension. I-click natin ito para makapag-download muna tayo ng extension. Pero since ako kasi meron na, kaya nakalagay dito Remove from Chrome. Okay? So, yan. Pag na-download mo na yan, pwede ka nang pumunta dito sa ating Lazada at pumunta sa store ng ating supplier. So, for example, ito yung store niya. Dito sa baba makikita mo tong script current page. Ito yon. So, pag ito kinlik mo, lahat ng product niya dito sa page na to ay makakopy. Automatic papunta sa iyong Big Seller account. Okay? Pero kung gusto mo naman, selected products niya lang ang gusto mong i-copy, pwede rin naman. Dadali mo lang yung browser dito sa bawat product niya. Makikita mo na rin sa taas yung script to Big Seller. Yan lang yung i-click mo. Pag kinlik mo yan, dito sa right side ng screen, lalabas ang Ito yung lumabas sa akin kasi na i-script ko na siya kanina. So, click natin tong View Script Products. Pag-click natin yan,
Andito siya, di ba? Ayan na siya. So, from dito, sa may dulo, makikita mo tong action. Sa baba niya may edit. Pwede mong i-edit yung product name niya, yung description niya, yung price, inventory, yung images, saka yung package information. Kapag na-edit mo na lahat yan, na bago mo na, i-click mo lang tong save. Pag okay na, i-close mo siya, makikita mo siya dito sa script products. Andi dito siya. Tapos, pwede mo na siyang i-import sa yung store. Pag kinlik natin tong item, chinek natin yan, click natin tong import to stores. Tapos, dito pipiliin mo saan store mo siya gustong ilagay. So, for example, dito sa Clan Foods, check natin yan. Then, click natin yung import. Once na kinlik natin yon, dito sa may right side, may makikita tayong drop listing. I-click natin tong drop listing para meron tayong chance para ma-edit natin yung product na ililist natin. After natin i-edit yung product, i-click lang natin siya dito, i-check din natin uli siya, tapos i-click na natin yung publish now. Para, ayun, magiging live na siya dun sa store natin. Ganun lang kadali guys ang pag-scrape ng product. Guys, ngayon naman magkakopy tayo ng listing. So, since ito kasing account na to ay bago, ang nailagay pa lang natin is yung Lazada store. So, ngayon magkakopy tayo ng product natin sa Lazada to TikTok. Kasi ano bang ibig sabihin ng copy listing? For example, meron kang store sa Shopee at gusto mong i-copy ito sa store mo sa TikTok or Lazada. So, hindi mo na kailangan isa-isahin pa para mag-upload o mag-list sa ibang store mo. I-click mo lang tong copy listing, then, yun, makakopy na lahat ng gusto mong i-copy doon sa isang store mo. Ganon yung copy listing. So, ngayon, dahil wala pa tayong naka-link na TikTok or Shopee account dito sa Big Seller, ayun, i-connect natin ang store natin dito kay Big Seller. So, pag nandito ka sa product, tapos dinala mo yung browser mo dito banda sa may active, dito sa Lazada, hindi na siya nag-highlight kasi active na talaga siya. Nakalink na yung Lazada natin. Pero pag dito sa Shopee, nakalagay, Connect Store. Yan yung clickable na link na i-redirect ka niya para makonect mo yung store mo. Dito kay TikTok Shop, so yan, ganun din. So, try natin dito kay TikTok Shop. Click natin yung Connect Store. Tapos, click natin itong Add New Store. Tapos, ito yung makikita natin at maglalagay tayo ng nickname. So, for example lang naman to, TikTok na lang ang ilalagay natin. TikTok 1. Then, Authorize Now. Click natin itong Asia Seller. Then, hanapin natin ng ating, bakit wala? Ayun. Hanapin natin ang Philippines. So, katulad din ito nung kinonect natin yung Lazada account natin, kailangan natin mag-sign in dito sa ating account. Pag nalagin na natin ang ating TikTok, ito ang lalabas sa ating screen. Okay, so i-click lang natin tong confirm to install. Then, click natin tong authorize. I-check muna natin to, then click natin ng authorize. Okay na siya. I-link na natin ang ating TikTok shop sa Big Seller. Sa Big Seller account uli, ngayon nakalink na ang ating Lazada sa TikTok. So, ang gagawin natin, magka-copy listing tayo. From Lazada, ika-copy natin mga products natin dyan, papunta dito sa TikTok store. Okay, so dito sa product, click natin ang copy listing. For example, ang ika-copy natin itong item na to, saka itong pangalawa.
Guys, example lang to ha. Then, click natin ang import to store. Kiklik natin tong draft listing. Tapos, ayan. Under ng ating TikTok store, makikita na natin itong dalawang items na nilagay natin. So, from dito, pwede natin yan i-edit para kung mayroon tayong papalitan, pati yung presyo. So, for example, tapos na, i-click uli natin tong item, then, ipapublish na natin. Parehas lang din sa pag-scrape ng product. Ang pinagkaiba nga lang, ang scrape product, kukuha tayo ng product sa store ng supplier or ng competitors natin. Dito naman sa copy listing, ika-copy natin yung mga product natin na sa isang store natin papunta sa iba nating store. Paano naman nag-process ng orders? So, ito yung inaantay natin lagi, syempre, di ba? Yung magkaroon tayo ng orders. Okay, so dito sa pag-process ng orders, pupunta lang tayo dito sa ating processing orders. Click natin yan. Tapos, dito makikita mo na sa marketplace yung bilang ng mga orders na meron ka. Okay, at kung saang store siya. Okay. For example, ito. So, magsasample lang ako ng isa. I-click ko tong box na to. Lalagyan ko siya ng check. Tapos, i-click ko tong pack. Once na kinlik ko yung pack, nakadepende yan. Kung sa settings mo, kung pag nakalagay dito yung pack, ibig sabihin, automatic nakaship na siya or kaya hindi pa. So, yan. Pag kinlik natin yung pack, move to packing 1. So, isa lang kasi yung nilagay ko. Nung ikinlik natin itong pack, makikita mo rito sa may left side ng screen, nakalagay in process orders. Click natin to. Tapos, dito, pag bago pa kasi yung account mo, talagang nagbibigay sila ng guidelines. So, skip na lang muna natin yan. So, dito mo siya makikita. Okay? So, once na napack mo na to, ipiprint natin ang ating shipping label. I-click uli natin tong box na to, then click natin ang print shipping label. Okay. So, ito na siya. 'Di ba? So, pagka-print mo niyan, punta siya dito sa mark as printed. Okay. After niyan, pwede mo na din siyang i-click yung box ulit, tapos i-click mo itong ship. Okay? So, pag kinlik mo yung ship, pwede mong antayin yung courier na pick upin yung parcel sa'yo or kaya dali mo sa pinakamalapit na drop-off station sa inyong area. Guys, ganun lang kadali po ang ating processing orders. Sana may natutunan po kayo sa topic natin today. Kung meron po kayong katanungan, please comment down below at ilalagay ko din po ang link ng Big Seller sa ating description box. Thank you! Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates.